Okay, once again, here we go again, okay? My family, heart relatives, and friends, please join me in our the holy fourth month of the year, April 17, okay? April 17, no? Noon time. It's almost uh, 8 to 4 in the afternoon, okay? Hinapon ako, okay? Kasi may mga struggle na dumaraan, no? May mga pagsubok, no? Uh, sumasagabal sa atin, no? But God is still there, no? Remember, I'm here not because for myself, I'm here because of the Lord Jesus Christ, no? To spread His holy gospel word of God, no? As His messenger, as His servant, not as a pastor, not as a priest, but He's one of children, same like other else, okay? Ganun po yan, okay? So, tayo po yung magsalo-salo, pakainin ng ating banal na katawan, ang ating Holy Ghost, no, with our Holy Spirit together. Let's feed the Holy Gospel Word of God, no, to feed our body and soul, no, with our Holy Ghost, with the Holy Spirit of God, okay? So, in my daily bread, with devotion, healing prayer, with Jesus calling, with the promised blessing. The promised blessing of God is the earth, no? The Word, and the Word is the earth, okay? Remember, God is Word and Word is God, okay? Because everything it comes from the Word of God, no? That's why Word is God and God is Word, okay? So let us pray all together, no? Lord God, once again, here I am again, Lord God, to serve you, no? To praise for your name, to pray for your name, to call for your name, Lord God, in my daily bread, with devotion, healing prayer, with Jesus calling, with your promised blessing is the earth and the world. Lord, please always guide us, protect us, make us safe, healthy, strong with all our loved ones, Lord, family, heart, relatives, and friends, Lord, healing prayer for all in the middle of war, in the victim of war, Lord. Lord, heal the world, worldwide, nationwide, in any state, any country, any cities, Lord God, in the whole world, worldwide, universal. Lord, may your grace and blessing and mercy and glory be upon all of us as your children, as your child, Lord. In your holy mighty name, the Most High Father, and you as a Son Jesus with the Holy Spirit, our Savior, to bring us, to show us in our salvation with your Holy Spirit, Lord. In your holy mighty name, Jesus, amen. Lord, please always guide us, protect us, make us safe, healthy, strong with all our loved ones, Lord. Lord, grant us all our best wishes from the successful of all goodness against this evilness, evil power, evil mind, evil behavior, hypocrite, anger, madness, Lord God. To you, there's nothing too hard for you, Lord, to heal us, to calm down all of us, Lord. In your holy, mighty name, Jesus, amen. And we surrender everything to you, Lord God. In your holy, mighty name, Jesus, amen and amen. Okay? So tayo po, dito tayo dumako sa ating unang scripture, no? Chapter and verse, okay? Nag-video na po tayo kanina, nauna na, huminto ang ating ko, no? So itatry uli natin ngayon, no? So this is my second attempt already, okay? Alright? Now let's go to start in our Exodus, no? Exodus chapter 34 verse 6 to 10, okay? Here is the message, no? Here is the message, no? And the Lord, no, pass by before him and proclaim the Lord, no, the Lord, and sabi ng verse 6, no, and the Lord passed by before him and proclaimed the Lord, God merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth, no, okay? Verse 7, no, keeping mercy for thousand, no, forgiving iniquity and transgression and sin, okay? And that will by no means, no, clear the guilty, visiting the iniquity of the father upon the children and upon the children's children, okay? Unto the third and the fourth generation, okay? Tatlong lahi, ika-apat na lahi, ibig sabihin saling-saling lahi, okay? Verse 8, no? And Moses made haste and bowed he head towards the earth and worship, no,
Verse 9, and he said, it not it now, and he said, no, if now I have found grace, no, in thy sight, no, O Lord, let my Lord, I pray thee, no, I pray thee, no, go among us, no, go among us, for it is, no, stiff-necked people, no, and pardon our iniquity and our sin, no, and take us from thine inheritance. No, verse 10, no, last verse, no, verse 10, okay. And he said, no, behold, I made a covenant, no, before all thy people, no, I will do marvels, no, such have not been done in all the earth, no, not in any nation, no, and all the people, no, among which, no, thou art, shall see the work of the Lord, no, for it is temple thing that I will go with thee, no, temple that I will terrible, no, the Lord, for it is a terrible thing, no, that I will do with thee, no. Yan ang sinasabi, gagawa siya ng terribling bagay, no. Basahin natin sa Tagalog version, no. Basahin natin sa Tagalog version, Exodo pahina 34, versikulo 6 hanggang 10, no. In Spanish, no, Exodo kapitulo 34, versikulo 6 hanggang 10, no. Here is in Tagalog version, no. Ang Panginoon ay nagdaan, no, sa harap niya, na itinanyag ang Panginoon Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, no, banayad sa pagkagalit, no, at sagana sa kaawaan at katotohanan, okay. Versikulo 7, no. at gumagamit ng kaawaan sa libo-libo na nagpapatawad, no, ng kasamaan at ng pagsalangsang at ng kasalanan at ng anumang paraan ay hindi aaring walang sala ang salarin na dinadalaw ang kasamaan, okay, ng mga ama sa mga anak at mga anak sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi, no, generation to generation, third and fourth generation, it means to say, no. Versikulo 8, no, nagmadali si Moises at itinungo ang kaniyang ulo sa lupa, no, at sumamba, okay. Versikulo 7, no, at kaniyang sinabi, kung ngayoy nakasumpong ako ng biyaya sa inyong paningin, no, Panginoon, ay ipahintulot nawa ng Panginoon, no, isinasamo ko sa iyo na pasagitna namin, no, sa pasagitna namin, no, sapagkat isang bayang may matigas na ulo, no, at ipatawad mo sa amin, no, ipatawad mo sa amin aming kasamaan at ang aming kasalanan at hariin mo kaming iyong mana, okay. Versikulo 10, no. May nakabalagay po ritong title bago natin basahin ang versikulo. Ang sabi, ang babala, no, laban sa idolatry, no, idolatry. Ang babala laban sa mga Diyos-Diyosan, ibig sabihin, no, the warning from the idolatry god, no. That's what he said, no. And then here is in Tagalog version, no. At kaniyang sinabi, narito ako'y nakikipagtipan sa harap ng inyong mga bayan at gagawa ko ng mga kababalagan na kailan may hindi ginawa, no, ng buong lupa o sa alinmang bansa, at ang buong bayan sa gitna ng inyong kinaroroonan ay makakakita ng gawa ng Panginoon, sapagkat kakilakilabot sa bagay ang aking gagawin sa pamamagitan mo, okay. Gagawin, may babala sa atin, okay. Kasi hindi tayo tumutupad, hindi tayo sumusunod, no. Tuloy pa rin tayo sa pagsamba sa mga krus, sa mga santo, sa mga bato, ginto, pilak, no, bakal, tanso, no.
na hindi tunay na Diyos. So, kasi hindi po yan napako sa krus. No? Ang tunay na Diyos ay ang napako sa krus, ang nagkabutas sa kamay, sinuutan ng korona, sinaksak ng sibat sa tagiliran, no? Sa kanan o sa kaliwang tagiliran, no? Yan ang tunay na Diyos. Yan ang tunay na nagligtas sa atin. No? So, bakit tayo sasamba dyan? No? Galing po ako dyan. No? Galing ako dyan. No? Malaking hirap kong dinanas dyan para lang mapatunayan ko na maligtas ang aking sarili, pero hindi pala. No? Hindi pa rin pala ako ligtas dyan. Dito ako ligtas sa salita ng Diyos, hindi sa mga anting-anting o anumang mga pinaniniwalang Diyos-Diyosan. No? Hindi sa pinapasan, hindi sa mga santong hindi nakakarinig, hindi nagsasalita, hindi nakakita, hindi nagsasalita at hindi nagalaw. Yan ang ibig sabihin ng Diyos. Okay? Now, may nagpapaalala sa atin, may nagsasabi sa atin para tayo magising sa katotohanan, hindi tayo nakikinig, makakaranas pa rin tayo ng galit ng Diyos. Tandaan niyo po yan, okay? Hindi po tayo dito nag-uusgaw, naghahatol kung hindi nagpapaalala bilang isang kapatid at anak din ng Diyos na katulad niyo, okay? Alright, now let's go to the other scripture chapter and verse, no? Punta tayo sa Deuteronomy, okay? Deuteronomy, no? Chapter 6, verse 6 to 10 din, okay? 34 yung kanina, no? Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 10, okay? Here is the message, no? And these words, no, which I commanded thee this day, no, shall be in thine heart, no? Verse 7, no? And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them, no, when thou sittest, no, in thine house, no, and when thou walkest by the way, no, and when thou liest down, and when things receipt, no, sandali, no, and when things receipt up, no, rise it up, okay? Alright. Ginugulo pa rin tayo ng kalaban, no? Rise it up, no? Verse 8, no? And thou shalt bind them for the sign, no, upon thine hand, no? And they shall be as frontless, no, between thine eyes, no? Frontless between thine eyes. Verse 9, okay? Verse 9, no? And thou shalt write them, no, upon the posts of thy house and of thy gates, okay? Verse 10, no? And it shall be when the Lord thy God, no, shall have brought thee into the land which he sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give thee great and godly cities which thou buildest not, no? Buildest not, okay? Basahin natin sa Tagalog version, no? Tagalog version, no? Deuteronomio, pahina 6, versikulo 6 hanggang 10, no? In Spanish, Deuteronomio kapitulo 6, versikulo 6 hanggang 10, okay? Here is in Tagalog version, okay? At ang mga salitang ito ay aking iniutos sa iyo, no? Sa araw na ito ay sa iyong puso, no? Sa iyong puso, ibig sabihin, okay? Alright. At ang mga salitang ito ay aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay sasayo sa iyong puso, no? Versikulo 2, ang iyong ituturo sa buong sikap ng iyong mga anak, at ang iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon, okay? Ibig sabihin, isa sa puso mo talaga, isa sa isip mo yung mga bagay na yan, okay? Huwag mong kaliligtaan, huwag mong kaliligtaan sa iyong isip at puso, no? Ano man ang iyong ginagawa, ibig sabihin, okay? Versikulo 7, okay? Para hindi ka maligaw, para hindi ka matukso, no? Yan ang ibig sabihin niya, no? Maging katatagan mo, no? Paghawak mo ang kanyang mga salita. Versikulo 7, at iyong ituturo ng buong sikap ang iyong mga anak, sa iyong mga anak, no? At iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, pagka ikaw ay lumalakad sa daan, pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. Versikulo 8, at iyong itatali, no, na pinakatanda sa iyong kamay
at mga magiging pinakatali sa iyong noo. Okay? Ibig sabihin yun ang magiging gabay mo, ano? Taglay mo, no? Ibig sabihin mga salitang yan, okay? Na ibinigay ng Diyos, no? Versikulo siya, no? At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan, no? Sa mga iba't ibang lagusan, ibig sabihin, no? Versikulo 10, no? At mangyayari pagka ipapasok ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain ng kaniyang isinumpa sa iyong mga magulang kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob upang ilagay sa iyo na may malalaki at mabubuting bayan na hindi mo itinayo. Okay? Hindi itinayo, hindi tinatag, ibig sabihin. Okay? Now let's go to the other one. Okay? Dito tayo sa Joshua, no? Joshua tayo, okay? Joshua chapter 22 verse 24, no? Joshua chapter 22 verse 24 to 28, okay? Chapter 22 verse 24 to 28, okay? Here is the message, no? 22-24, okay? Ito tayo, no? 22-24, no? And if ye or you, no? Okay. And if we have not, neither done it for fear, no, of these things, no, saying, in time to come your children, no, might speak unto our children, no, saying, what have ye or you do? What have ye or you to do with the Lord God of Israel? No? Verse 25, no? For the Lord hath made Jordan, no? For the Lord hath made Jordan, no? Border between you, ye or you children of Reuben and children of God, God, no? Yeah, have no part in the Lord, no? He shall, so shall your children make our children cease from fearing the Lord. Cease from fearing the Lord. No? Verse 26, no? Eh? Therefore we said, let us now, no, prepare to build, no, as an altar, not for burnt offering, not for sacrifice, no? Nor for sacrifice, no? Verse 27, no? But that it may be witness between us and you and our generation, no, after us, that we might do the service, no, of the Lord, no, before Him with our burnt offerings and with our sacrifice, no, and with our peace offering, no, that your children may not say to our children, it in time to come, ye or you have no part in the Lord, no? Ye or you have no part in the Lord. Ibig sabihin, okay? Verse 28, no? Verse 28, no? Therefore said, no, we, what it shall be when they should say to us, no, us or to our generation in time to come, that we may say again, no, that we may say again, behold, no, the pattern of the altar of the Lord, no, which our fathers made, not for burnt offering nor for sacrifice, but it is a witness between us and you. Okay? Witness between us and you. Okay? Now, let me read in Tagalog version. Okay? Tagalog version. Okay? Sa ating Joshua, pahina 22, versikulo, taludtod talata, 24 hanggang 28, no? Sa Spanish, no? Josi, kapitulo 22, versikulo 24 hanggang 28, no? Okay? Here is in Tagalog version, okay? My international language in my country. At kung hindi namin ginawang maingat ito at pinakala na sabihin, no, marahil na sa panahong darating ay masasalita ng iyong mga anak
na sasabihin, anong ipakikialam ninyo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, no? Anong pakikialam ninyo sa Panginoon ng Diyos ng Israel? Versikulo 24, sapagkat ginawang hangganan ng Panginoon, ginawang hangganan ng Panginoon, no? Ang Jordan at ang pagitan namin at ninyong mga anak ni Reuben at anak ni Gad, no? Kayo'y walang bahagi sa Panginoon. Sa gayo'y patitigilin ng inyong mga anak ang aming mga anak sa pagkatakot sa Panginoon. Okay, versikulo 26. Kaya't aming sinasabi, no, maghanda tayo na magtayo para sa atin ng isang dambana, kundi upang handog na susunugin sa hain man, okay? Versikulo 23, kundi magiging saksi sa pagitan namin at ninyo at sa pagitan ng ating mga lahi, no, pagkamatay natin upang aming magawa ang pagdilingkod sa Panginoon sa harap niya ng aming mga handog na susunugin at ng aming mga hain at ng aming mga handog tungkol sa kapayapaan, upang huwag masabi ng inyong mga anak na ang aming mga anak sa panahong darating kayo'y walang bahagi sa Panginoon, okay? Mawawalan bahagi, partakers, no? Okay? Versikulo 23, kaya't sinabi namin mangyayari sa kanilang sasabihin ayon sa amin o sa aming lahi na sa panahong darating ay aming sasabihin, narito ang anyo ng dambana ng Panginoon na ginawa ng aming mga magulang, hindi upang sa handog na susunugin ni sa hain, kundi isang saksi sa pagitan namin at sa inyo, no? Saksi, witness, no? Between you and I, no? Magiging witness tayo, okay? Yun ang ibig sabihin, no? Magiging tagapatotoo tayo, yun ang ibig sabihin niya, okay? Ng ating Joshua, no? Chapter 22 verse 24 hanggang verse 28, okay? Now let's go to our Psalm, no? Psalm chapter 33 verse 18 to 27, no? Chapter 18 verse 227, okay? Chapter 23 verse 18 to 22, no? Chapter 33 verse 18 to 22. Here is the message, no? Ito tayo sa ating message at sa ating Psalm chapter 33 verse 18 to 22, no? Behold, the eye of the Lord, no, is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy, no? Verse 19, no, to deliver their soul from death and to keep them alive in famine, okay? Verse 20, no, our soul waited for the Lord, he is our help and our shield, okay? Tulong at panangga, no? Saklolo, no? Verse 21, okay? Verse 21, no? For our heart shall rejoice in him, because we have trusted in his holy name, okay? Verse 22, no? Let thy mercy, O Lord, be upon us according as we hope in thee, okay? Yan yung ating verse, Psalm chapter 33 verse 18 to 22, okay? Let me read in Tagalog version, no? Tagalog version, okay? Mga awit o kanta, pahina 33, versikulo 18 hanggang 22, no? In Spanish, no? Salmo, kapitulo 33, versikulo 18 hanggang 22. Okay, let me read in Tagalog version, okay? Tagalog version, okay? Narito, ang mga mata ng Panginoon ay nasa kanila, no? Nasa kanilang nangatatakot sa Kanya, sa kanila na nagsisiasa sa kaniyang kagandahang loob, okay? Ang sabi ng versikulo 21, no? Narito ang mata ng Panginoon ay nasa kanila, no? Na nangatatakot sa Kanya,
sa kanila na nagsisiasa sa kaniyang kagandahang loob, no? Pagmamahal, kagandahang loob, pagpapatawad, no? Versikulo 20, upang iligtas ang kaniyang kaluluwa sa kamatayan at upang ingatan silang buhay sa kagutom, no? Kagutom, okay? So ano man mga sako ng pagdaraanan, ibig sabihin, no? Versikulo 20, no? Hinintay, no? Hinintay ang aming kaluluwa. Ang Panginoon, siya'y aming saklolo at aming kalasag, no? Saklolo at kalasag, no? Kag panangga, ibig sabihin, no? Publihan, no? Silungan. Versikulo 20, sapagkat ang aming puso ay magagalak sa Kanya, sapagkat kami ay nagsitiwala sa Kaniyang banal na pangalan, okay? No, nagtiwala tayo sa Kanyang pangalan. Sabi mo, gagaling ka kasi narinig ka, nagsalita ka sa Kanya. Alam niya ang ating nasa kalooban, sa ating isipan, pero gusto niyang marinig, no? Gusto niyang sambitin mo sa Kanya. Yun ang Panginoon, okay? Versikulo 20, sabi ng versikulo 21, no? Sapagkat ang aming puso ay magagalak sa Kanya, sapagkat kami ay nagsitiwala sa Kaniyang banal na pangalan. Versikulo 22, o huling versikulo, sumasa amin nawa ang inyong kagandahan loob, no? O Panginoon, ayon sa aming pag-asa sa iyo, okay? Excuse me, no? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Okay? Check muna natin tong devotion healing prayer. Ngayon, babasahin natin tong ating devotion healing prayer, no? Sa ating April 17, no? Year 2026, the 04/17/26, the holy month of the year, no? April 17, no? Year 2026. Ang title po niyan, Overwhelmed, no? By loneliness, no? Overwhelmed by loneliness, no? Day by day, okay? Yan ang title. Day by day, overwhelmed by loneliness, no? Pinagsama kasi natin yung title ng God Promises at saka Devotion Healing Prayer, no? Here is the message here, okay? Behold, the eye of the Lord is on those who fear Him, no? Or those who wait for His faithfulness, to rescue their soul from death and to keep them alive in fame, no? To keep them alive in fame, no? Psalm chapter 33, verse 18 to 19, but we read until verse 22, no? Remember, no? Living all by yourself in this world can leave your feeling overwhelmed with loneliness, no? As humans, no, we were created for connection and interaction. It can take a long time to get used to being a lone ranger, no? Lone ranger, no? Cowboy, di po ba? Yun ang tinatawag na lone ranger, yung cowboy, no? Even if you feel that the solitude you're facing in just too much to handle and you long for someone else, no? Remember that you're not truly alone, no? Psalm chapter 33 reveals that if you fear to the Lord and wait for His faithfulness, His eyes is on you, okay? Nakamasid sa'yo, nakaalalay sa'yo, binabantayan ka, inaalala, kaya huwag ka mag-aalala, no? Kasi nagtitiwala ka sa Kanya. Walang magagawa kahit na sino kapag nasa Panginoon ka, okay? He sees and now what you're experiencing, no? He is ready to rescue keep you alive and famine, no? Even in a famine of close relationship, no? Kahit na doon sa relasyong bagay, okay? Ibig sabihin, no? Here is the prayer, no? Lord, thank you for your watching out for me and always, no? Always being there for me. You know my hurts, no? You know my pain and the way I long for someone, no? To care for me, no? Okay? Please comfort me with your love and help me find my contentment in you, okay? Let me read again, okay? Yung prayer, no? Lord, thank you for watching out for me and always, no? Always being there for me. You know my heart, you know my pain, and the way I long for someone to care for me. Please comfort me with your love and help me find my contentment in you, no? Yung kakontentuhan sa buhay, no? Yung kahustuhan, ibig sabihin, no? Na hindi ka naghahangad ng sobra-sobra. Kontento ka dahil sa Kanya, no? Walang kulang, walang labis kasi meron kang Diyos, okay? Yan ang ibig sabihin, okay?
Now, let me try to add one more, okay? Dito tayo sa ating Psalm chapter 91 verse 2 to 6, no? Psalm chapter 91 verse 2 to 6, okay? Baka makakasingit pa tayo ng isa bago matapos ang video na to, okay? Kanina po yung unang video ko huminto, so nag-try ulit tayo, no? Talaga pong may tumutukso, may gumugulo sa atin, okay? But God is there, no? He cannot do anything because I'm still with God, okay? Tandaan niyo po. Dito tayo sa ating Psalm chapter 92, no? Verse 1 to 6, no? Verse 1 to 6, okay? It is a good thing to give thanks unto the Lord, no? And to sing praises, no? Unto thy name, O Most High, no? Verse 2, no? To show forth thy loving kindness in the morning and in thy faithfulness every night, no? Day and night, it means to say, okay? Verse 3, no? Upon the instrument of tenth and spring, no? And upon the psaltery, upon the harp with a solemn sound, okay? Solemn sound, okay? Verse 3, no? Upon the verse 4 na, for thou, Lord, hast made me glad, no? Through thy work I will tramp in the works of thy hands. Okay, verse 5, no? O Lord, how great are thy works, and thy thoughts are very deep, okay? And are very deep. Verse 6, no? A brutish man knoweth not, neither that a fool understand this, no? Understand this, no? Hindi masyado naunawaan, okay? Ibig sabihin, no? Naiintindihan, okay? Basahin natin sa Tagalog version, no? Salmo, sa Spanish, Salmo Kapitulo 91, versikulo 1 hanggang 6. Sa Tagalog, no? Mga awit o kanta pa na 72, versikulo 1 hanggang 6, no? May title po dito, Salmo, awit sa araw ng Sabat, no? Ibig sabihin yung araw ng mga pagsisimba, yan, Sabat, no? Yun, importante kung Linggo, Lunes, kung bagay yun ang araw mo, yun ang pagkakataon mo, okay? Naging ano na lang naging kalakaran na lang, Linggo, pwede Sabado, pwede kahit na anong araw, basta may nasa Diyos ka, hindi masama yun, okay? Kaya lang siyempre naging kaugalian, naging kasunduan, Linggo o Sabado, ganyan. Pero nababago po yan. Ang importante po, ikaw ay nasa Diyos, no? Tayo nagtatagpuan lang doon sa isang lugar, no? Ang tunay na templo ng Diyos, tayo, katawan natin, isip natin, puso natin. Tayong unang simbahan ng Diyos, no? Pumunta ka rin o hindi, nasa Diyos ka, sumasamba ka sa Kanya, nililigtas mo yung sarili mo, at kung makakapagligtas ka ng iba katulad ng ginagawa ko, okay lang yan, no? Hindi dahil wala ka doon sa simbahan, hindi dahil di ka nakarating, ay kasalanan na, hindi ganun yun. Basta ikaw nagsisilbi sa Diyos katulad ng ginagawa ko, nasa Diyos ka, hindi ka humihiwalay sa Kanya. Ngayon, hindi masamang tayo'y makihalubilo, makisama sa kanila, no? Bilang tayo anak ng mga Diyos, para tayo may makuhang kaalaman o impormasyon tungkol sa ating mga kapatid. Ganun yan, no? Mayroon tayo maitulong, maibahagi. Ganun po yung pagkikita-kita sa simbahan o sa templong sinasabi, no? But the first temple is we, as a person, as a man, as a women, no? Son and daughter, that is the true temple of God. Our body is the temple of our Holy Ghost with the Holy Spirit of God. If we are not there, there is no Spirit of God there, no? Because nobody's gonna go there, okay? Now we are combined to see each other as one Spirit of God. That's the way it is. That's why we go to church, no? That's the way it is, no? Okay? But remember, the first temple we are, no? You and I, no? Not the place, no? Okay? So, basahin natin sa Tagalog version, okay? Mga awit o kanta pa na 72, versikulo 1 hanggang 6, no? Salmo, awit sa araw ng Sabat, no? Ng pagsisimba, no? Isang mabuting bagay, no? Ang magpapasalamat sa Panginoon at umaawit sa mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan, versikulo 2, no? Upang maipakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ang iyong pagtatapat sa gabi-gabi, okay? Day and night, okay? Versikulo 3, no? Na may panugtog na may 10 kawad at may solteryo na may dakilang
tunog na alpa, okay? Versikulo 4, no? Sapagkat ikaw, Panginoon, iyong pinasya ko sa iyong gawa. Ako'y magtatagumpay sa mga gawa ng inyong mga bagay. Okay? Versikulo 5, no? Kay dakila ng iyong mga gawa, o Panginoon, no? Ang iyong mga pag-iisip ay totoong malalim. Okay? Versikulo 6, okay? Versikulo 6, no? Ang taong hangal ay hindi nakakalam ni nauunawa man ito ng mangmang, no? Okay? Hindi niya nababatid kung anong ibig sabihin ng pagtugtog na yun. Bakit tumutugtog? Bakit nag-aalay, no? Kasi mangmang, ayaw niyang intindihin, okay? Let's go to our second video, okay? Remember, the first temple is we are our body and soul, okay? With our Holy Spirit, with the Holy Ghost of God, okay? The Holy Spirit of God. So let's go to our second video.